Kung alam niyo po yung kanta. Alam niyo po ito. Amen. 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 جديد الفيفا اكستراورديناري اويل سيرم ليلي. Sorry. And Ano po? Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Amen. Magtatapat sa habang panahon. Amen. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Tulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nabibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Amen. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Amen. Amen. Yes, sir.
Talaga naman. Tayo, minsan, boses natin, pero kay brother, ibang klase. Amen. Salamat sa Panginoon. Talagang ginamit niya yung talento niya sa Panginoon. God is great. Dakila ang Diyos, mga kapatid. And He is faithful. Amen. Faithful and He is true. Faithful and true. Salamat sa Panginoon, Brad. Purihin ng Diyos sa awitin na yan. Isang pagpapaalala sa bawat isa. How God is great in our lives. Sa mga mananampalataya, how God is great. Great is our God. And He is faithful. Pati na tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Brad, open the Bible in the book of Matthew chapter 27. Malapit-lapit na tayo matapos. Alright. Matthew chapter 27 verses 15 to 26. Right? Salita nating basahin, mga kapatid. Ako'y unahan ko po sa 15 at pagdating sa 26, sabay-sabay nating basahin. Amen ho ba, mga kapatid? Amen. Unahan ko sa Matthew chapter 27 verse 15. Pilate hands Jesus over to be crucified. In verse 15, now at that feast, the governor was wont to release unto the people a prisoner whom they would. They had taken up the whole prisoners called Barabbas. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, whom will ye that I release unto you, Barabbas or Jesus, which is called Christ? For he knew that every name he had delivered. In verse 19, when he was sit down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, have thou nothing to do with that just man, for I have suffered many things this day in a dream because of him. But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas to destroy Jesus. The governor answered and said unto them, whether the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas. Pilate said unto them, what shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, let him be crucified. In verse 23, and the governor said, Why? What evil hath he done? But they cried out the more, saying, let him be crucified. When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was changed, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. And verse 25, then answered all the people and said, his blood be on us and on our children. Verse 26, sabay-sabay, then released he Barabbas unto them. And when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, O God, for today, O Father. We thank you that we have this opportunity to hear thy words today. We pray thee, O God, through thy Holy Spirit, help us to understand thy words, to apply them in wisdom in our each and every life. Tuloy mo gabay ng bawat isa. Ask forgiveness for all the sins we have committed against you. And we are praying, O Father, to guide us all throughout this day. Protection of this church. Be with us, O God, always. And protect also our families. And we are praying, O Father, that you will be our guide, O Father, in everything in our life. We are praying and we thank you for the blessing. All these things we pray in the name of Jesus Christ, our Lord, our personal Savior. Amen. Umupo na kayo, mga kapatid. Si Pontius Pilate ay when Jesus Christ was handed over to him to be crucified, because
Pontius Pilate was a governor of Judea. He has a wife. He has a wife. But in the Bible, without name, he has a wife. But traditionally, they called that the name of his wife. Somebody said that it was Claudia Procula. Ganyan man ang mga name ng mga the Roman Empire. She was Claudia Procula, but biblically, hindi makikita. But Pontius Pilate has a wife. Only mentioned in this chapter, in the book of Matthew, only mentioned. What she said, ang sabi diyan, no? Because in verse 18, in verse 18, si Pontius Pilate ay alam ni Pontius Pilate na for envy. For envy, brethren. Ano yung envy sa Tagalog? Ang envy sa Tagalog, inggit. Bakit nainggit ang mga Hudyo kay Jesus Christ? Ano bang mayroon kay Hesus Kristo, mga kapatid? Dahil ba si Jesus Christ ay marunong bumuhay ng patay? Dahil ba si Jesus Christ ay si Lazarus binuhay niya, kapatid? Dahil ba si Jesus Christ mayroong mga kapangyarihang ginawa during His time? Bakit siya mga Hudyo nainggit kay Jesus Christ? Minsan, ang inggit, mga kapatid, magresulta talaga sa kamatayan. It will result unto murder. Nakita niyo ang inggit? At alam niyo ba kung sino ang origin ng inggit? Alam niyo na. Sa palagay niyo. Alam niyo nga, sabihin niyo sa kapitbahay. Ang origin ng inggit, walang iba kundi si Satan. Walang iba kundi si Satan. Naiinggit siya na ikaw ay nag-shine as a star in the Lord. Naiinggit siya. Oh, yung nakadala ka ng kaluluwa, naiinggit yan. Bakit? Kasi nung binanggit natin sa Book of Daniel, gusto mong maging wise? Gusto mong maging wisdom? Ang wisdom nanggaling sa Diyos, ha? That wisdom was once asked by King Solomon from God. King Solomon did not ask for fame, he did not ask for money, he did not ask for riches, but he asked wisdom from God because he said in his heart, Lord, I don't know how to come in, to come out. Ibig sabihin, it talks about how can I handle this multitude of people you have. That's why he asked wisdom. The same way that we will ask wisdom sa buhay natin bilang mga mananampalataya so that God will guide us. Pero pag nag-umpisa ng maiinggit talaga sa buhay ng mananampalataya, minsan it will result to murder. It will result to murder. Bakit? Dahil lang sa isang inggit. Tingnan mo si Satanas. Diba? Tingnan niyo si Satanas doon sa Book of Isaiah. Chapter 14. Verse 12 to 14. Dahil sa inggit, envy. Gusto ni Satanas, he is only a created being, an angel in the name of Lucifer. Isaiah chapter 14, verse 12. He is a created being. Tandaan niyo, mga kapatid. Ang angel is a created being. God, angel, man. Ganun ang arrangement. Anong sabi niya? How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Tingnan mo ang buhay ni Satanas. Sa langit pa siya, ha? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Son of the morning, meaning sons of God. Because if you say, morning star, as what the NIV said, ang NIV na Biblia, ang sabi, morning star. Mali yan. Kaya ang morning star si Jesus Christ yan in the book of Revelation. Siya, ang sabi na dyan, Lucifer, son of the morning, ang pagkasabi dyan. Kaya mag-ingat kayo sa Biblia niyo. Otherwise, ginawa niyo si Jesus Christ, si Satanas din.
Alright? Banag yan sa doktrina natin. Anong doktrina yon? Called angelology. So, tingnan mong inggit ha. Bakit? How art thou cut down to the ground? Talagang hulog na. Hulog ng langit. Kaya lagi kong sinasabi, mag-ingat kayo ha. Brad, hulog ka talaga ng langit. Pambi. Hawak mo kung Satanas, Brad. Nag-iisa lang yung hulog ng langit. Sino? Si Satanas yan, Brad. Huwag mong sabihin sa asawa mo, hulog ka talaga ng langit. Ano yan? Blessings? Hindi. Sa Biblia, kapatid, ang nahulog mula sa langit, si Satanas. Oh. Alright? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? Our nations, brethren, our world, become weak. Weaken the nation dahil sa Kanya. Kaya pag nagka-problema, nagkadalit-sinit ang mundo, huwag niyong sisihin ang Diyos. Ang origin ng lahat ng yan, dahil kay Satan yan. Okay? Now, in verse 13, inggit ba ka mo? For thou hast said in thine heart, sinabi mo sa puso mo. Oh, I will ascend into heaven. Grabe, Brad. Talaga naman. Talagang papanik siya, mga kapatid, sa kalangitan. Gusto pa niya siguro talagang doon siya mag-dwell sa abode ng God, doon sa third heaven. Kita mo yan. Oh. I will exalt my throne. Talagang mayroon siyang trono din. Gusto niyang trono niya. Mayroong trono ang Diyos, mayroon din ako. Oh. Oh. Mayroon akong upuan dito. Iaangat ko ito. I-exalt ko ito. Oh. Above the stars of God. Grabe. Stars of God. Saan ang stars? Ang stars nasa second heaven. Alright? Ang stars nasa second heaven. Constellations, comets, ganun. Doon talaga, grabe. Ibig sabihin, pinakita talaga na gusto niyang matayog siya. I will set also upon the mount of the congregation and the sides of the north. Alam niyo, sa malalim na pag-aaral, if you study the sides of the north, Jesus Christ is the sides of the north. Jesus Christ is the true north. Jesus Christ in Jerusalem. Jesus Christ, a guide ng buhay, ng mundo. In verse 14, dahil sa inggit niya, I will ascend. Grabe yung 5I yan. 5I yan eh. I. The center of the pride is I. Ako. I will ascend above the heights of the clouds. Ito ang masaklap. I will be like the Most High. Angel ka? Gusto mo talagang katulad ka ng Diyos? Hindi ah. Created being ka eh. Oh. Alam nyo, si Satanas, perfect yan nung kinreate ng Diyos. Perfect yan. In the book of Ezekiel chapter 28. Book of Ezekiel chapter 28. Verse. Natin, Brad. Ezekiel chapter 28. Verse 13. Verse 13. Anong sabi dyan, kapatid? Ano ha? Kaya wag mong sabihin na may tanong sa akin yan, sabi, Pastor, di ba ang Diyos ay nag-create ng lahat? Oo naman. Creations niya. O di siya pinagmulan kay Satanas. Kasi si create niya Satanas eh. Mali. Mali. Diyan ka nagkamali. Oo. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. In verse 12, bro. Tingnan natin verse 12. Verse 12. Okay. Verse 15. Okay. Verse 15. Verse 15. Okay. Sabi ng Diyos kay Satan, Thou wast perfect in thy ways from the day that thou was created.
Kung sabihin na hindi perfecto si Lucifer nung create as angel. Perfecto man yan! Nung create si Satan, kapatid. Ditong panahong to, abay, perfect na perfect siya. Okay? Yung period na yan, perfecto siya. Amen. Praise God. Dumaan ang panahon, lumipas ang panahon, kapatid. Lumipas ang panahon ba? Dumating talagang pagkakataon na ang puso niya, ito na. Till. Yung word na till, crucial yan. Perfect si Satan noon nung kinreate ng Diyos. Perfect si Lucifer nung kinreate ng Diyos. Lumipas ang panahon, dumating ang pagkakataon sa buhay ni Satanas, kapatid. Nagkaroon siya ng iniquity. Ano yung iniquity? Sin. Until iniquity was found in thee. Ano yung iniquity na yun? Anong kasalanan yun? Yun yung sa Isaiah chapter 40. Paliwanag sa inyo. So do not tell me that God created Satan. No. God created the angel named Lucifer. Satan created himself to be a Satan. Oo. Paliwanag, kapatid. Ang inggit, minsan, mag-cause yan ng malaglag ka talaga. It will cost your life. It will cost your life. Imbes na ang ganda ng banking-banking ng motor mo, dahil sa inggit mo doon sa Fortuner, o sa matinding sasakyan, hinabol mo pa, nagsumbong ka pa sa tatay mo, ginigit-git ako ng Fortuner, hinabol mo pa dahil sa kayabangan mo. Ang kayabangan, mga kapatid, minsan, ang motivating factor yan, inggit ka eh. Oo. Di ano ngayon? Anong nangyari? Ang pugi naman itong nakasakay-sakyan. Ako nakaano lang, ganito ganyan. Hindi pwede dito. Oo, ako din. Pugi ako, kahit ganito lang yung motor ko. Ganito ganyan. Di anong nangyari? He died. He died. Bakit? Dahil sa ganung mga paglit. Ang inggit minsan ganun ang it results to the death of the Lord Jesus Christ. Because of the Pharisees, the scribes, and the Israelites, the elders of the Israelites, or the elders of the Israel, mga kapatid, because of their envy. Ano bang nakikita nila kay Jesucristo? Dapat ang mga ginawa ni Jesucristo, yung kapangyarihan ginawa ni Jesucristo, it will result to your salvation. It will result, it would result to your faith in Jesus Christ. Bakit? Wala ka nang madidipindihan pa ng iba, kundi si Jesucristo lamang. Dapat ganun na nangyayari. And look what happened. Because of their envy, Israelites crucified Jesus Christ. At alam na ang pinalit, kapatid. Sino ang pinalit? Si Barabas. Sabi ng iba, Judas ka talagang Barabas istas. Pag istas, wala may istas sa Biblia. Barabas mayroon. Judas mayroon. Naging expression ba? Judas, Barabas, istas. Talagang istas. Saan ba nagbula yung istas na yan sa lisatik? Istas na yan. Sino ba sa istas na yan? Pauso, no? Parang nagiging palasak ba? Parang nagiging palasak na lang sa kalye. Pag sinong Istas, Judas, Barabas, hindi nila alam na si Judas at si Istas nagiging sanhi ng kamatayan ni Jesucristo, kapatid. Nagiging accomplice sila, brethren, sa kamatayan ni Jesus Christ. They are a notable people. Si Barabas, mga kapatid, he is a rebellious. He has a case called insurrection, brethren. Kaya nakakulong to eh. Bakit? Rebellious, kapatid. And because of him, siya pa ang pinili ng mundo, mga kapatid. Siya ang pinili ng mga Hudyo. Napakawalan mo yan. Si Jesus ang i-crucify. Alam niyo, prinsipyo ni Satanas ganito.
Pag-aralin natin ang angelology, yung mga angels ba? Ang prinsipyo ni Satanas ganito, from the beginning. The thief cometh not, but for what? To steal. Ganon si Satan. Next. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. Ganyan si Satanas, kapatid. He will kill people. He will destroy people. He will destroy the church. He will destroy the marriage. He will destroy the community. He will destroy the nations, brethren. Kaya sabi kanina, did weaken the nation. Nung nahulog siya dito sa lupa, kapatid, he made the nations weak. So, kaya ang strength na lang natin ng bawat isa, ang strength na lang natin ng panalangin natin sa Panginoon, God will give us strength. So, ganon. Ganon ang prinsipyo ng Satan. To kill and to steal and to kill and to destroy. Pero ang sabi ng Diyos, I am come that they might have life. That they might have life. You have life, you have eternal life, you have eternal life, you have eternal life, you have eternal life. I come, I born in this way. So, para may buhay na walang tayo. And that they might have it more abundantly. Yan lagi natin sinasabi. Si Satanas, steal, kill, and destroy. Ganon siya. Ang gagawin ni Satan ganito, mga kapatid. Bigyan ka ng kung anong gusto mo. Worldly ba? No? Kung ano ang lust of the flesh mo, yan, ibigay na yan sa'yo. Ang lust of the eyes mo, ibigay na yan. Ibigay na yan. And the pride of life ba? Yung gusto mong fame ba? Sikat ka ba? Ibibigay na sa'yo yan. Pero pag naningil na nga siya, kapatid, grabe. Ganyan siya. Kasi sisiguraduhin niya, you will be destroyed. Sisiguraduhin niya, you will be destroyed. Minsan, ang mga mananampalataya, kumakagat dito eh. Hindi naman tayo makapangyarihan. Hindi naman nakikita natin ang dulo. Eh kung alam lang natin, hindi natin gagawin. Ganyan man yan. Kung alam lang natin, kung alam ko lang talaga, ay hindi ko talaga gawin. Satanas, magaling yan. Bigyan ka lang ng magandang chicks dyan, yari ka na. Kumagat ka sa patibong niya. Para lang masira ka. Nung kinagat mo na, hindi mo alam ang resulta. Nagkadalit-silit ang buhay ng mananampalataya. Ganon. Kaya anong gagawin natin, man? Bumalik sa Panginoon. Mangingi tayo ng tawad. Yan lang naman magagawa natin. Anong gagawin natin? Patuloy ka na lumalabas, lumalayo sa Panginoon? Okay. Ano yan? Ano sabi dyan? For he knew, si Pontius Pilate, for he knew that for envy, they had delivered him. Sa inggit. Dahil sa inggit. Talagang pinagkanulo. Pag ipagkanulo mang tao dahil sa inggit, Brad, mabilis lang ang gawin mo. No? Ang bilis lang talaga ng paraan para ipagkanulo mo ang tao dahil sa inggit eh. So, minsan ganyan. Sa trabaho, ganun din. Dahil sa inggit. Ganun. Kaya ang ginagawa natin panalangin sa trabaho ko, Brad, grabe. Grabe, kala mo, threat ka sa trabaho nila eh. Oo. Talagang sa inyo, nagtrabaho, kadami kong trabaho dito. Stress na nga ang nangyayari sa akin, tapos dagdagan pa yung trabaho niyo. Ano yun? Brad, mga kapatid, because of envy. Minsan sa mga kapatiran, mayroon nangyayari ganyan. Yes. Dapat love that came from God, yung agape love, yun dapat ang mag-prevail sa church. Ganon. Hindi yung envy na nagmumula kay Satan, kapatid. Hindi yan nagmumula sa Diyos. Nagmumula kay Satan yan. At ito naman, si Satanas gusto niya pigilin. Ganon siya, yan ang prinsipyo niya.
Si Satan, mga kapatid, kumilos sa katauhan ng asawa ni Pontius Pilate. Bakit? Anong sabi dyan ni ano? Anong sabi dyan ng asawa ni Poncio Pilato? Anong sabi dyan sa sunod sa 19? Anong sabi dyan ba? When he was sit down on the judgment seat, Pontius Pilate, his wife sent unto him. Nadala. Oh. Kumilos si Satanas na yun sa katauhan ng asawa ni Poncio Pilato. Bakit? Anong gusto niyang sabihin? Pigilin niya ang pagkamatay ni Jesus Christ? Abay, mali. Bakit? In the Old Testament, it's already prophesied that someone must die for us. Tapos pipigilin lang? Ano nang galing yan? Kay Satanas yan. Si Satanas, mga kapatid, hindi marunong bumasa ng future yan. Tandaan yan, ha? Right. Ang kapangyarihan niya is limited. Kaya ang ginawa niya doon sa Book of Peter, paikot-ikot siya sa isang mananampalataya. Paikot-ikot siya kasi hindi nga niya kayang basahin ang puso mo. Paikot-ikot lang yan, like a roaring lion. Naghahanap siya ng bigil siya, naghahanap siya ng pagkakataon na nung ginawa mong aksyon, doon siya papasok. Gagamit siya ng temptation. Ganun ginagawa niya kasi hindi nga limitado ang kapangyarihan niya. Nung kumagat ka naman, doon ka na, yari ka na. Ganyan si Satanas, kapatid. Ang gusto niya, ano kanina? To steal and to kill and to destroy. He wanted to destroy the plan of God that Jesus Christ must die for us. Anong sabi niya? Ano sabi ng wife niya? Saying, have done nothing to do with that just man. Wala kang gagawin sa taong iyan. Yung taong iyan na si Jesus Christ, wala kang gagawin sa taong iyan, ha? Mabait yan, kind yan. Okay? Bakit? Ano sabi niya? For I have suffered many things this day in a dream because of him. Kapatid, grabe, pag nagbigay man lang ng panaginip, pambihira si Satanas, pag nagbigay ng panaginip sa inyo, talagang magulo. Talagang malahuror ang panaginip niya. Bakit? I suffered many things in dreams because of him. Salamat, brad. Dahil sa kanya, nanaginip ako ng kakaiba. Kaya wala kang gagawin dyan, Poncio Pilato. May lamb. Huwag mong gawin kay Jesus Christ yan. Kailangan si Barabas ang bitayin. Hindi yan taong yan. Just yan eh. Mabait yan eh. Hihira talaga ito sa Satanas magkumilos, ano? Minsan, malilito ka eh. Malilito ka. Ano ba talaga? Pigilin mo ba ang pagkamatay ni... Alam nyo, ang pagkamatay ni Jesus Christ kasi, Brad, our salvation yan. Tandaan yan. Yes. Tapos pipigilin lang ni Satanas, pipigilin lang ng asawa niya. Asawa, pagod at bumigil. Kaya minsan, ang diablo, pagka magulo ng asawa ninyo, Brad, sabihin niyo agad, get thee behind me, Satan. Kawawa naman. Pastor, parang magkagsalita ka, wala asawa mo rito eh. Bakit kasi? Katulad ni Apostle Peter, pipigilan niya. Lord, sino man ang maano dyan? Sino man ang papatay sa'yo? Andito kami. Hindi mo ganun pipigilin mo yung pagkamatay ni Jesus Christ? Sabi nga ni Jesus Christ, oy, Pedro, di mo ba alam that I can pray unto the Father to send me 12 legions of angels? Kaya nang gawin yan. Hindi ikaw. Pero hindi na ginawa. Bakit? As it is written. As it is written. Sinulat na eh. Na mangyari, mamatay si Jesus Christ para sa ating kaligtasan. Kasi pipigil-pigilin mo lang. Huwag mong ibig sabihin, Brad, huwag mong pigilin ang kaligtasan na darating sa iyo. Pero si Satanas nga, limitado ang kaalaman niya. Kaya ang ginagawa niya, ito, pipigilin ang pagkamatay ni Kristo. And yet, gusto naman siyang patayin. Hindi mo maintindihan ni Satanas eh, no? Gusto niyang pumigil, ang prinsipyo na pumatay. Pero ang pagkakataon ito, pigilin niya. Ganon. Alright? Nung namatay na si Jesus Christ sa cross, abay, akala ni Satan, victory niya siya doon. Kasi gusto na makita ni si Jesus Christ, mahirapan eh.
Akala na victory siya doon, nagkamali siya. Pagkamatay, brad. Victory pala. Kamali ko desisyon. Ganon si Satan, brother. Mix up din yan siya. Mix up din siya. Minsan sa ating buhay, mga kapatid, sa ating buhay, mga manampalataya, yung lugmok na lugmok tayo minsan sa mga problema, lugmok na lugmok tayo sa mga atake ni Satanas, mga kapatid. Minsan makapagsabi ka, katulad doon sa Book of Revelation, how long, O Lord, thou shalt avenge our blood? Para bang sabihin mo, Lord, kailan ka ba babalik? Kailan ba ang rapture? Bukas na ba? Bukas na? Mo na patagalin? Bakit? Anong gusto niyo din sa mundo? Ano bang nagugustuhan dito sa mundo, mga kapatid? This world is not our home. Ano bang nagpipigil sa inyo? Si Kumare. Hindi naman ganyan. Oh. How long, O Lord, shalt thou avenge our blood? Para bang makapanalangin ka talaga ng kailan ka pa babalik, O Lord? Grabe nang dinanas namin. Hintay lang. Patuloy lang tayong maglilingkod sa Panginoon ng tapat. Oo. Amen? Amen. Pontius Pilate, yung asawa niya, ganun ang ginawa nila. Pero nangyari, anong sabi dyan? But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus. Brad, yung profile ni Barabbas, hinanap ko, wala mang masyado. Ang makikita mo lang talaga, may kaso siyang notable prisoner. Insurrection ang kaso niya. Rebellious ba? Bakit? Sa kagustuhan din kasi nila na makawala sila doon sa Roman Empire. Dahil hindi naman talaga nila nagustuhan. Ang Roman Empire, mga kapatid, matindi, Brad. Ang Roman Empire sa Biblia, kung basahin mo ang Book of Daniel, sa panaginip ni Daniel, kapatid, di ba may panaginip si King Nebuchadnezzar? Si Daniel din may panaginip. Kay King Nebuchadnezzar, statue. Representing the four empire. Si Daniel naman, nanaginip din. At this point of time, ang panaginip ni Daniel, kapatid, doon sa Book of Daniel, ay mga hayop. Ang unang hayop, leon. Ang leon, kapatid, representing the Babylonian Empire na si King Nebuchadnezzar. Ang pangalawa, ang bear. Ang bear, representing the Persian Empire, the Medo-Persian Empire, King Cyrus the Great. Ang pangatlo ay leopard. Leopard. Swift, very fast. Diba, leopard ganun man. Mas mabilis tumakbo yan kumpara sa leon. Very swift, representing Alexander the Great. And the last animal sa panaginip ni Daniel ay walang pangalan. Ang pangalan lang ay dreadful and terrible beast. Walang pangalan, Brad. Dreadful lang. Ano yung dreadful? Kakilakilapot. Terrible. Anong Tagalog terrible? Terribly. Pastor, ginawa mo lang terribly. Kaya pag sinabi mo, terribly ka talaga. Ba't huwag mong salita ganyan, Pastor? Bakit? Roman Empire yan eh. Pag sinabi mo terribly, terrible beast ba? Oo. Terrible beast. Ang drawing niya, kapatid, grabe. Talo yung dinosaur. Sa mga presentation, Brad. Kasi dinrawing din ng mga talo, Brad. Kasi ibang klaseng hayop siya. Ang pangit ng mukha. Ganon katirible ang Roman Empire. Ang Roman Empire. Ganon katirible. So, mga kapatid, pinili ng mga tao si Barabbas. Talaga naman, may dalawang tao, isa napakabait, righteous, tapos yung isa wala sa hulog. Ang pinili ng tao yung
Kung anong nasa mo, kung anong makamundo ba. Si Barabas, kapatid, he represent world. Ang gusto ng tao in this godly, ang pinili nila yung makamundo talaga. Brad, halimbawa, mayroong papiliin ka. Brad, sabihin, mamili ka sa 2 kwarto na yan. Anong mayroon dyan sa unang kwarto, Pastor? Unang kwarto, tahimik eh, nag-aawitan eh. Parang ganun ba? Nag-aawitan yung nandyan sa kwarto. Kabila! Uy! Parang masaya dito ah. Mayroon nagkwento sa akin yan, Brother Limuel. Mayroon kwentong ano ba? yun pala napunta na sa impyerno. Yan ang mahirap, kapatid. Oo. Akala mo ang kasayahan yon akala mo magdala sa iyo sa kalangitan, kapatid. Yung kasayahan dito sa mundo. Pastor, dito ako, masaya dito eh. Siguro langit na to. Oo. Parang ganun ba? Ay nako, hindi mo alam, patibong ni Satanas yan. Oo. Para kang daga ang kalabasan mo dyan. Nilagyan ka lang ng pagkain, yung daga pumasok doon. Oo. Trap. Ganon si Satan, brethren. Minsan ganon ang buhay natin, mga kapatid. Pinipili pa natin ang makamundo. Pinipili pa natin ang mga tao na akala mo godly, pero pagdating ng panahon, ikaw na nadala ka doon sa bangin. Yes. Hindi mo pinili na si Jesus Christ Amen. sa buhay natin. Tingnan mo yung mga Pariseo, mga elders, pinili nila talaga a condemned person para makalaya. Si Jesus Christ, kinukondemn nila na, mabait naman, walang problema, kinondemn nila to death. Talaga naman. Parang Pinas lang, Kung sino pa yung may ginawang kabutihan, yun pang i-condemn. Kung sino pa yung may mga problematic, yun pang ini-exalt. Baligtad na talagang panahon ngayon, iwan. Oo. Baligtad na talaga. And yet, you will love the world. Oh. Kaya ang sabi dyan sa verse 21, si Barabas ang pinili nila. The governor answered and said unto them, whether of the twain, saling dalawa dito na aking pakawalan. Oo. Kasi alam din ni Pontius Pilate kung anong kaso ni Jesucristo. Ang kaso lang kay Jesucristo, it's just a matter of the law. Customary law. Jewish law. Yes. Nasabihin, ano ba kaso nitong taong ito? Pumatay ba ito ng tao? Hindi. Nangalurya ba ito? Hindi. Ano ba ginawa ito? May narabyado ba ito? Hindi. Ano ba kaso niya? He make equal himself with God. Diyos pala ang... doon sa amin sa Italy, daming Diyos doon eh. Pati aso doon, Diyos. Pati mga hayop doon, Diyos eh. Mga Diyos-Diyosan namin doon, sobrang dami. Pumunta kayo doon, di ba kayo marami? Ganon, mga Katolik. Mayroon pa kaming Black Nazarene kung isipin nyo. Dami namin Diyos-Diyosan. Tapos ay kaso ng kay Jesucristo, worthy of death ba yan? Hindi. Worthy of death ba yung kaso ni Jesus Christ? Hindi. Kaya ang ginawa ni Poncio Pilato, why? In verse 22. Why? Pilate said unto them, what shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, let him be crucified. And the governor said, why? What evil hath he done? Ano bang kasamaan ang ginawa niya? Walang paliwanag. Alam mo yung nag-aakusa? Walang. Pag si Satanas, kapatid, mag-accuse sa inyo, walang palipaliwanag yan. Basta! Nang babae ka! Tingnan mo yung mukha mo. Parang may kahalikan ka may pula dito. Tingnan mo. Pula na ginawa. Saan ba ako ng babae? Ayaw mo ipagbigay yung Facebook mo. Tingnan mo, may tinago ka dyan. May chicks ka dyan talaga. Alam ko yan.
Oh, noon ka pa. Noong unang panahon ka pa. Ngayon lang mo tayo kakilala. Hindi, nung high school ka pa siguro, nung grade 6 ka pa, mayroon ka na. Mayroon ka ng uyab noong unang panahon. Ganito, babaero ka talaga. Oh, hindi ka. Ano ba yung inakusa sa atin? Oh. Wala kang tingnan mo, hindi ka nagbibigay ng pera. Tingnan mo, anong klase ka? Diba? Pinabayaan mo ako, ganito. Kailan ginagawa ng mga tao minsan? Oh, pag nag-akusa. Oh. Sabihin mo naman, grabe naman, pangit naman ang ugali mo. Hindi! Ikaw ang pangit, grabe! Ang pangit na ugali mo, ang pangit na ugali ng kapatid mo. Yung tatay mo, yung nanay mo, yung lula mo nasa langit, pangit ang ugali. Ang dami nun, ba't nadamay yung nasa langit eh? Bira. Grabe. Grabe naman akusa talaga eh. Talagang wala kang lusot eh. Hindi ka bibigyan ng pagkakataon ba na Hindi! Ikaw naman, hindi, wala. Outside, hindi ko alam kung tulog ka dun sa sala. Bira. Ayan. Kasi talaga. Wala akong pinapatamaan ha. Hindi ba ito? Wala akong gagawin kayo mga kapatid. Huwag niyo akong akusahan. Huwag niyo akong akusahan. All are hearsay. All are hearsay. Do not accuse me. All just hearsay lang yun. I'm just general, kasi mahilig kasi ako manood ng TikTok eh. Ito ng TikTok talaga eh. Minsan magbigay sa'yo ng hindi magandang influensya eh, no? Ganon kapatid, ganon si Satan kapatid. Why? Whatever he have done, wala akong makita talaga na problema kay Jesucristo eh. Tingnan mo si Poncio Pilato, hindi ligtas na tao. Alam niya mag-discern kung ano ang tama sa mali. Verse 24. But they cried out the more saying, let him be crucified. Wala talagang paliwanag. Ganyan, Brad. Ganyan Brad. Mag-akusa. Walang paliwanag. Hindi. Crucified na yan. Pakawalan mo yung si Barabas. Kasama ni Judas. Parang ganun lang ba? Oh. And they cried out, and then when Pilate saw that he could prevail, nothing. Wala siyang magawa. But that rather a tumult was made. Gulo lang ba? He took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. Tingnan ninyo, see to it. Tingnan ninyo ang illustration ko ha, sabi ng Pilate. Ito ang pagpatunay na wala akong kasalanan ha. Hugas kamay ako. Diyan nagsimula yung hugas kamay, kapatid. Hugas kamay ko ha. Tapos gaganon pa siya. Na talaga, Brad. Unas pa, talagang malinis, Brad, ang kamay niya. Anong malinis sinasabi mo? Naging kasangkapan ka sa pagkamatay ni Jesucristo. Oo. Naging kasangkapan ka. Gobernur ka eh. Walang hugasan ng kamay. Bihira. Sabihin mo, I don't know. No. I don't know. Yung impeachment ni Sarah, wala akong alam dyan. Sila, ano ba talaga plano niyo? Oo, gano'n ba? Wala akong, hindi naman mapipigilan ko yan. Oo, sila man yan nagplano dyan. Walang hugasan ng kamay. Para maginawa tayong into-into nito. Oo. Walang hugasan ng kamay. Talagang kasama ka dyan. Oo. Si Poncio Pilato kapatid, hindi na pwedeng rason na hindi siya accomplice. Mga kapatid, ang accomplice ganito. Naging kasangkapan ka ba? Hindi man ikaw ang pinakano, pero at least nandyan ka sa loob. Oo, para magkaroon ng resulta yung pagkamatay kay Jesucristo. Oo, kasangkapan siya kapatid. Oo. See you to it, tingnan nyo. Hugas ka ba siya? Pero ano nangyari? Ano nangyari? In verse 25. Then answered all the people and said, His blood be on us and on our brethren. Grabe. Kapatid, pag sinabi yan ng isang tao, yung dugo niya sa amin, wala kang paki. Wala ka palang paki sa dugo ni Jesucristo. Wala kang paki sa salvation. Grabing sumpayan. Yung dugo niya sa amin at sa mga anak namin. Dinamay pa yung mga anak, walang kamuang-muang. Ang bihira talaga. Oh, walang kamuang-muang, dinamay. Ang dugo niyan ni Jesus Christ sa amin yan. Kami ang mananagot. Kami mananagot sa Diyos.
Oh, pag yan ay namatay, kami ang mananagot. Saan kayo mananagot? Mananagot kayo kay General Diwata Torre? Ano yun? Pupunta kayo doon, o sagot namin yung blood ni ano ha? Saan sila mananagot? Ha? Sige nga. Ha? Pag namatayan, yung dugo niya, amin yun. Amin. Grabe. Parang sinarado mo talagang puso mo, kapatid, sa dugo ni Jesus Cristo. Ayaw mo unawain ang dugo niya, kaligtasan mo. Yes. Yan minsan, kapatid. Ang mga manampalataya minsan ganyan. Handa na kami harapin ang pagparusa ng Diyos. Pastor, para bang gagawin namin to. Wala kaming ito na talagang gawin namin. Handa na kami harapin. Kung anong resulta sa ginagawa namin, handa na kami. Para bang ganun ba? Yung dugo ni Jesus Christ, handa na kaming tanggapin. Kung ano ang konsekwensya, tatanggapin namin yan. Sama pang mga anak namin. You see it? Because of envy. Sa Tagalog, nang dahil sa inggit. Minsan, hindi mo maunawaan ng isang bagay pag nasa paglilingkod ka sa Panginoon. Hindi mo maunawaan ng isang bagay if you are confronted with the word salvation sa buhay mo. Minsan hindi mo maunawaan, bakit meron bang ganito, Pastor? Oo, meron. Nasa Biblia ba yan? Oo, opo, meron. Minsan hindi mo maunawaan, later on, maunawaan mo din. Amen. Tingnan niyo ako. A living testimony. Salamat sa Panginoon. Struggle man ako sa buhay. May mga katanungan ako nung una. Marami akong katanungan talaga. Siyempre, iba palang doktrina ng Baptist, no? Opo. Kaya talaga, ngayon ko naunawaan. Amen. Distinctive. Di ba mayroong doctrine of distinctive class? Yes. Baptist. Baptist distinctive. Ngayon ko naunawaan, brethren. Indeed, ako ay nagpapasalamat at hindi ko ipagpapalit kahit pa mayroong mga pastor dyan na compromise, kapatid. Dahil sa kanilang mga ginagawa, hindi magbabago ang aking pananaw at ang aking paglilingkod sa Panginoon. Amen. Bakit? I know my doctrine and I know the Word of God and I know my God and I know myself, my salvation. Amen. Oh, mayroong iba na pag nalaglag ng isang pastor sa tulay, yung mga membro, wala na, napupulasan na, wala na, di mo nakita. Yung iba, wala na, bumalik ng mundo. Pero kung tama ang pananampalataya mo, wala yan. Okay? Tuloy ka. Amen. Ganun. Because of envy, minsan ganyan nangyari. Oh, ako, sa umpisa, marami akong katanungan. Pero kalaunan, nagpasalamat ako sa Panginoon. Naintindihan ko din. Amen. Naintindihan ko din. And look at what happened. I am not claiming and I'm not saying that God has a calling in me. I'm not counting on it. At hindi ko kiniklaim na ang Diyos may pagtawag sa akin. Ang kiniklaim ko na lamang, Lord, salamat. I am just a sinner saved by grace. Amen. Ito na lamang ang akin. Maglilingkod ako sa Panginoon. Maglilingkod po ako sa inyo. Maraming mga pagkukulang, maraming problema. But Lord, maglilingkod ako sa inyo. Amen. Yun lang. Hindi ko kiniklaim na, siguro may nagtanong sa akin, paano mo nasabi na may calling ka? Papahiya ka. Sabihan ka ng mga pastor na ganyan. Mapapahiya ka talaga. Para bang kaminus ba? Para bang ang tingin sa'yo? Ganun ba? Kaya ako naman, na may tawag ang Diyos. Ang alam ko lang, maglingkod ako sa Diyos. Lang. Or else, ayaw ko maglingkod. Ano man? Okay lang. Kung ayaw kong maglingkod, maganda nga rin. Makapang-checks ako Marami akong bisyo, ganito, ganun. Masarap kaya? Sa mundo, ang sarap kaya. Pero pag anak ka ng Diyos, hindi ka masaya. I'm telling you the truth. Kung anak ka talaga ng Diyos, hindi ka maging masaya doon. Bakit? Ang kasayahan yon temporal. Yes. Hindi
eternal. Amen, mga kapatid? Amen. Now, lastly, then released he Barabbas unto them, and when he had scourged Jesus, he delivered him crucified. As it is. As it is. Someone must die for you and me. Someone must die for our salvation. Salamat sa Panginoon. Amen. I hope you learned something today. Amen. Let us stand. O Diyos na mapagpalang Ama, maraming salamat, Panginoon. The blood of the Lord Jesus Christ, we appreciate it, O God. Because the blood of the Lord Jesus Christ is our salvation. O Yes, Father. Lord. Salamat, Panginoon. Opo. We thank you, O God, for dying for us. Yes, Lord. We thank you for the cross in the Calvary for us. Yes, Lord. We thank you, O God, that your love upon us, O Father, prevails. Salamat, Panginoon. O God, ang mundong ito ay hindi permanente. It will come to an end. It will melt. But Lord, we will continue in the new heaven and the new earth. Salamat, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. We go through a lot of problems sa buhay namin. But oh God, we thank you, oh Lord. You are still in control. Yes, Lord. What we are going to do is to continue to be faithful unto you while we are waiting for thy coming. Panginoon, ang mga kapatiran ko po, gabayan niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po spiritually. Help us, O Lord, and Yes. bless us. We are weak. We are just sinners saved by grace. But, oh Father, we thank you because you are there to give us always strength. Salamat, Panginoon. Patuloy mong gabayan ang church na ito. Patuloy mong gabayan ang aming mga pamilya, ang mga mahal namin sa buhay. Continue to bless them. Bless us. Yes. Uphold us. See our reproach, O Father. Uphold us. Panginoon, pagpalain niyo po ang sunod na pa namin mga gagawin. Mga kapatiran dito, pagpalain niyo po, Panginoon, as we go again for another week in our life. Ingatan niyo po kami. Ingatan niyo po mga trabaho namin. Yes, Lord. Help us to grow, O God, in grace. Help us. In all these things, we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life as atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Salamat mga kapatid. Praise God. Brother Elton. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami Yes, po ay Lord. papasalamat po mula sa buong araw na to ng inyong servisyo, Lord God, dito po sa aming panambahan, Lord. Maraming po salamat, Lord, dahil lahat po mula simula hanggang dulo, mula sa aming Sunday school, even Yes, sa Lord. first preaching, even sa ito pong last sermon po, Lord God, kayo po ang sentro ng lahat ng ito, Lord. Yes, Lord. Dalayan po Yes. namin, Lord, ang mga natutunan po namin mula sa mga turo katulad ni Zacchaeus kanina ng umaga at Yes, po Lord. sa kay Barabas at kay Jesus Christ, Lord. We pray lahat ng ito, Lord God, ay sa puso po namin, Lord, Yes, at piliin oh, Lord. namin ang
direksyon na nagmumula sa inyo, Lord, sa mga buhay po namin, Lord. And if there are testing and trials, Lord God, we pray that we could level up our ways to you, Lord God. Yes, Lord. Pray that connect to you whatever way that we can, Lord God, because of your grace sa iyong pagpapalakas sa amin, Lord. And I pray, Lord God, that if there are things that reveal our hearts, Lord, as of the moment, as of our journey in this life, Lord, I Yes. pray that as you reveal our hearts, Lord, you strengthen our character as you develop our character, Lord, as we journey in this life, Lord God. I pray na mabago ang aming pananaw, Lord, na hindi nakakalugod sa inyo at nawa po, Lord God, sa pagpapatibay mo ng aming mga pagpapadevelop mo sa aming mga Yes. pananaw sa buhay, Lord God. Kayo po ang napapapurihan, kayo po ang nabibigyan ng lugod, kayo po ang nabibigyan ng karangalan sa aming mga buhay. Dalangin ko Yes. din po na maging ilaw kami at Yes. maging salt dito po sa mundong ito. Dahil Yes, Lord. kahit na sa mundong ito na magulo ngayon, the calling is still the same, Lord, that we are we are called to be the preservation of this word na magulo at na maraming agam-agam, Lord. I pray that we could stand on this calling, Yes, Lord. salt and light of this word, Lord. I also pray, Lord, ngayon po, isa-isay ko po kami mga minister dito po ng aming transport ministry, kayo po ang patuloy na Yes. para sa mga drivers po namin, sa aming mga vehicles, Lord. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa mga ito, Lord, at iiwas talaga kami sa mga saway ng mga driver at mga sasakyan, Lord, sa daanan ng Riyadh, Lord. I also pray, Lord, sa aming multimedia, pero Kuya Silver, Lord, I pray that you bless his hands, Yes, ang kanyang sisilbi. I pray that you bless him, Lord, as he continually serve you in this ministry. I also pray right now sa aming kitchen and food, Lord. I pray sa mga tao nagbibigay at sa mga tao nagluluto, Lord. I pray that you Yes. continually bless the cooking and our food, Lord, as we enjoy our fellowship with each other as we eat, Lord God. And tinalay ko rin po ang aming lahat ng servisyo namin through music, Lord, care of Kuya Ryan at sa aming song leader ngayong araw na ito, Lord God. I pray that you bless them, Lord, and Yes. patuloy na lumago po itong ministry namin sa mga divisions na ito, Lord God. Kayo po ang patuloy na mag-ingat din sa aming mga pamilya Yes, sa Lord. Pilipinas, Lord, na dumaraan sa iba't ibang mga suliranin. I pray na patatagin sila, Lord God, at continually na umapit sa inyo, Lord God, in faith, Lord God. Ngayon po nilalapit ko po sa inyo, Panginoon Diyos, ang aming bansang Pilipinas. Yes, Lord. Dalangin ko po, Lord, na mga suliranin, mga pretensions, hypocrisies in our government, Lord God. I pray na kahit na ito ay puno-puno ng chaos at gulo, Lord God, dalangin ko pa rin po na iiwas po ang mga tunay na mananampalataya sa gulo Yes, ng gobyernong ito, Lord God. I pray that you spare us from this very chaotic governance, Lord God. I pray also, Lord, that you call Christians in the government that Yes. could really serve you truly, Lord God. At nakakita po kami ng mga politicians din at mga servant mo talaga, Lord God, na patuloy na naglilingkod dito, Lord, ng tapat at tunay, Lord. You preserve them, Lord, because it is not really easy to serve you, Lord, in the government, lalo na maraming persecution, maraming nasisilaw sa pera, at maraming nasisilaw sa corruption na ito, Lord God. I also pray, Lord, na kung it is your will, Lord, na tumanggap po sa inyo bilang sariling Diyos at tagapagligtas sa aming mga politicians, sa aming mga nanunungkulan sa gobyerno, Lord, if it is possible that if they know you really in their hearts, Lord, katulad ni Paul, they would really serve you in all honesty sa gobyerno ito. Nevertheless, Lord, kami po ay magpapatuloy sa mundong ito at patuloy na magbibigay ng liwanag sa madilim na mundong ito, Lord. At dalangin ko po, palakasin niyo po, patatagin niyo po ang bawat isa. Kung may mga agam-agam, may mga problema man na dumarating, kayo po ang patuloy na maging kasagutan at patuloy na aming pahinga, Lord God. Ito po ang aming dala sa pangalan ni Jesus.
Oh, tapos kumain ha. Bro.